Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito guys na customer na Isuzu D-Max. Bali guys, ang problema nito, alternator problem. Ngayon na magko-convert tayo ng alternator ng Isuzu D-Max. Yan. Bali ito guys, yan, ito guys ang i-convert natin na alternator. Kinabit na namin. Yan, ito guys pang Kia Carnival. Bali ito guys 120 amperes. Yan, napakagandang alternator yan guys. 120 amperes. Yan. Ang problema na ito guys, umiilaw yung battery indicator. Pati yung check engine niya guys, umilaw na. Kaya ito guys, kinausap namin yung may-ari, kaysa retire natin yung alternator niya, i-convert na lang natin ng pang Kia Carnival. Bali ito guys, okay na, napinturahan na namin. Tapos na-testing namin yan. Yan. Ito guys, i-share ko lang tong video na to sa inyo. Sa may mga may problema sa alternator, kapag ganito na Isuzu D-Max, convert na lang guys ng alternator ng pang Kia Carnival. Huwag nyo na ipare-repair para mas maganda yung charging ng alternator papunta rito sa may battery. Yan. Yan. Kasi ang Isuzu D-Max kasi guys, ito yung alternator nya. Likaran. Tingnan natin guys yung amperahe niya kung nandito pa. Yan, wala na guys. Ang alam ko na ito guys, kung hindi tayo nagkakamali, 90 amperes to. Yan. Tapos ito guys, ang ginawa ko rito, yung pulley ng stock niya, inilipat ko ron sa may ipapalit natin na alternator. Tapos ito guys, yung dating pulley ng pang Kia Carnival. Yan, kumbaga kinuha ko yung pulley nito, inilipat ko ron sa alternator na yon. Tapos syempre ang pang Kia Carnival, meron siyang bomba. Yan, para sa preno. Yan, ito guys, inimis na natin kasi hindi na kailangan to. Kasi kapag nakakabit to, ito guys ang magiging dahilan ng pagkaingay ng makina kasi wala namang papasok na langis dito. Ito ang stock niya guys, wala naman siyang bomba o itong vacuum papunta sa hydrovac. Yan. Kaya inalis na natin to guys. Yan. Ito guys yung mga alternator ko. Mga sariwa. Yan. Pang Sorento guys. Tapos yung kinabit natin, yung pang Kia Carnival. Bali ito guys, papakita ko lang sa inyo. Yan. Ito yung alternator na ikakabit natin. So ang problema nito, yan, hindi pa papasok itong sa bracket niya sa ibabaw. Kaya nagagawin natin dyan guys, maglalagay tayo ng tornilyo rito sa loob. Yan, ito guys, share lang itong video na to guys. Yan, maglalagay tayo rito sa loob. Lalagyan natin ng washer na medyo mataba. Yan, para lumabas siya ng ganyan. Yan. Kaya nalika saglit. Yan ito guys, meron na tayong nakahanda dyan na washer. Yan. Dito natin guys ilalagay yan sa loob. Yan, ipapasok natin yan para lumabas siya kasi dati kasi nakaganyan yan. Yan. Ito guys, ang papakita ko sa inyo. Halika Ryan. Saglit lang sir. Saglit lang. Bali, magpapasok tayo yan guys ng ganyan. Papasok natin ito, iwawasher natin to para lumabas. Yan, para lumabas siya. Yan, ganyan. Kaya na kailangan natin ng medyo mas mahaba kasi may iksi yung stock ng tornilyo. Yan. Kailangan medyo mas mahaba para magkaroon pa siya ng thread. Yan. Sir, saglit lang sir Yan, dito yan guys. Yan. Lalagay natin dito. Yan. Bali, sakto na siya guys. Yan, sakto na siya. Yan, ito, sisikipan na lang natin to. Tapos kailangan guys, ang pulley nyo na ikakabit, isasakto nyo rito. Kailangan hindi siya nakalabas o hindi siya nakapasok. Kasi kapag nakalabas yan, mangyayari dyan, nakakain nyo ng belt. Nakakain ng belt. Kailangan guys, pantay na pantay. Tapos medyo may problema tayo rito guys, may socket, medyo maiksi. Ang gagawin natin dyan,
Tatanggalin na yan. Tapos dito guys, yan. Medyo ibababa pa natin to guys. So kung maaari guys, kung kaya yung magdugtong, kung kayo nagdi-DIY, dugtungan nyo na lang guys. Yan, tatanggalin mo to. Tapos kailangan na isa-isa ang putol nyo guys. Kasi kapag nagkabaliktad yan, mangyayari dyan, masisira yung IC regulator. Yan, tapos ito guys, sakto na tong main line niya. Yan. Yan. Bali guys, ang gagawin ko, ikakabit ko na to, ipoforma ko na. Yan, ipapakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag testingin na namin. Bali, isusod yung max guys. Yan. So ito guys, okay na tayo. Naiforma na natin yung alternator. Yan guys, ito yung sinasabi ko, para hindi na kayo magtabas dito, yan, maglalagay na lang kayo rito ng washer na medyo mataba na kailangan na kapag sinikipan na pantay siya. Yan. Tapos yung belt guys, kailangan pantay na pantay. Yan. Hindi kasi pwede guys na papaling yan na papasok o palabas kasi medyo lalakas sa belt yan. Kailangan guys pantay na pantay. Yan. Bali ang panang Kia Carnival guys buka. Yan. Kailangan guys buka siya para kumareha siya rito sa may sa stock niya alternator. Nasa F1. Yan. Ganito guys, ang stock niya guys, buka ang paa. Yan, kailangan guys, pang Kia Carnival talagang ikakabit natin para swak na swak, wala tayong babaguhin. Pati linya niyan guys, plug and play lang. Hindi katulad nito guys na pang Sorento, medyo makipot yung paa niya. Yan. Ito guys, pang Kia Carnival guys na ikinabit natin, buka ang paa. Yan, okay na guys. Tapos kapag magko-convert kayo guys ng alternator na pang Kia Carnival, kailangan yung tanggalin to. Yan, para dito guys. Alisin niya para maluwag siya. Tapos itong wire niya guys, sakto lang. Medyo hinatak na lang natin ng konti pero may play pa naman. Yan, para hindi na kayo magdudugtong. Yan, ito guys yung main line na 12. Tapos yung socket niya guys, sakto lang yan. Plug and play lang yan guys. Yan. Okay na guys, pantay na pantay. Yan. Ngayon guys, ang gagawin natin dito ay ibabalik ko na itong hose na to. Yan. Tapos ibabalik na natin guys yung lahat ng mga tinanggal natin. At itong mga hose dito ay ibabalik na natin. Tapos papakita ko sa inyo guys mamaya kapag testingin na namin, papakita ko sa inyo yung charging niya guys na 14 volts talaga. Kailangan guys 14 volts kapag ginamitan ng ilaw at saka aircon. Yan. Okay na guys, mamaya papakita ko na mamaya. A few moments later. So ito na guys, okay na. Naiforma na natin yung alternator. Tapos naikabit na natin to guys, itong air cleaner. Yan, pati itong mga hose na to. Yan. Bali yung guys yung alternator. Tapos ito guys yung sinasabi ko. Yan. Yan ito guys yung sa bomba ng alternator. Yan. Bali ito guys, kahit hindi nyo naputulin, ang importante guys, wala siyang tatamaan. Yan. Ito guys yung sa bomba ng alternator yan. Yan. Inalis na natin yan guys. Bali okay na guys. Yan. Pininturahan natin guys para magandang tingnan. Siyempre, tetestingin na natin guys. Gaya ng lagi kong sinasabi guys, kapag gagawa kayo ng alternator o starter, tatanggalin nyo to guys yung negative terminal yan. Para in case man dumikit yung yabi nyo sa main line ng alternator, hindi po putok ang fusible link. Bali nandito guys ang fusible link niyan. Yan. Sige, kabit mo na. Ito guys, hindi ko na naipakita kanina na hindi siya kumakarga kasi binaklas na to guys ng mga pamangkin ko kasi umalis ako eh. Yan. Bali ito guys, kakabit na natin. Ang problema na ito guys, nakailaw yung battery indicator pati yung check engine. Yan. Kabit mo yan, Rex. Yan guys, testing natin. Yan, on natin susi. Yan, bali nakailaw yung check engine. Tapos ito yung battery indicator. Ito guys, basta isuso, medyo mababa ang minor niyan guys. Kapag pinalitan ng alternator ng mga 110 amperes at saka 120 amperes na pang Kia Carnival, ang gagawin nyo guys, kapag in-start nyo yung makina, i-rev nyo ng konti. I-rev nyo ng konti. Yan, gagawin nyo para mamatay yung battery indicator. Yan, ito guys, papakita ko sa inyo. Yan, kailangan guys mamatay yung check engine. Kanina kasi guys, nakailaw yan pati yung battery indicator.
Tay, kamay Yan guys, nakaandar na yung makina. Pero hindi pa namatay yung battery indicator. Yan. I-rev natin ng konti. Yan, okay na guys. Bali, headlight natin. Buhayin natin yung aircon. Yan. Yan guys, naka-bright yung headlight niya. Wala na yung battery indicator. Bali, nakailaw guys yung handbrake na lang. Yan. Bali, 14 guys. Yan, napakaganda ng kumarga na alternator. Yan, ito, naka-headlight. Yan. Naka-engage yung magnetic nuts. Yan. Yan guys, 14. Yan. Okay na guys. Yan, okay na guys. Patay na natin. Patay aircon. Yan. Ganito lang guys, gaya ng sinasabi ko, kapag nagka-problema yung alternator nyo, basta ganitong sasakyan na Isuzu D-Max, ganun lang guys ang gagawin nyo kasi ang Isuzu D-Max guys, medyo shield type ang alternator niya na kumbaga ang diode niya at saka icing niya nakaribit. Kaya kapag nagka-problema yung diode, hindi siya napapalitan o nababaunan ng diode. Kaya gagawin nyo guys, i-convert nyo na lang ng 120 amperes na alternator o 110 amperes. Pang Kia Carnival guys ang sasakto dyan. Walang babaguhing linya guys, plug and play lang yan guys. Yan. Bali, hindi kayo mahihirapan kung kayo nagdi-DIY, hindi kayo mahihirapan na mag-convert ng alternator nito. Yan. Bali, Isuzu D-Max to guys, 2008 model. Bali, okay na guys. Diyan pala din channel tayo guys. Please subscribe my YouTube channel at pindutin nyo yung notification bell ko para maging updated ko sa lahat ng mga gagawin kong video. And guys, maraming salamat.